Magandang gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang umaga, magandang tanghali, whichever the case may be. So, Happy New Year sa inyong lahat. Naway nakalipas yung inyong medianoche na okay naman. Remember, hindi wala sa pagkain yon, but nasa company, no, yung mga kasama natin. Saan na yung wala yung salamin ko. Ayan. Maraming salamat doon sa nagpirma, no? May mga 5-7, ganun. Almost 6,000 pala. Almost 6,000 na ang nakapirma. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Sa mga Pilipinong tumatayo para madinig ang inyong mga hinanaing. So, yung link, no? Yung link nandoon sa past 5-7 vlogs. Nilagay ko na rin doon. I-click nyo lang yung Facebook ko na account kasi pagka napunta kayo doon sa Facebook, Dado Enrique, no? Nandoon yung recent post. Hindi ako nagpo-post ng panibago. So yung recent post, nandoon yung change.org. Pindutin nyo lang yung picture o yung mismong title, papasok na kayo dun sa site. So again, yung link nandyan sa description box ko for the past 5 na vlogs, nilagay ko doon. Para pati doon sa vlog na to, no? So para pindutin nyo lang yung link na yon to my Facebook account. Pagdating nyo doon sa Facebook ko, scroll down lang kayo ng konti, makita nyo doon yung post ko na Happy New Year sa lahat ng Pilipino, no? Ganon. Tapos makita niyo yung picture nung change.org na nilagay ko doon na yung ibon, yung agila, tsaka yung kuting, yung tigre. So, pindutin nyo lang yung picture o yung title. Pasok kayo sa change.org and then sundan nyo na instructions na i-ano nyo lang yung kung paano bumoto. And then, wala kayong pirma ilalagay. The mere fact na sinasabi nyo na ma-include doon is yun yung pinaka-signature nyo. Tapos noon, merong lalabas. Pagka humingi sila ng donation, huwag kayong magbibigay, ha? Kasi that's how the platform earns, eh. Magtatanong, do you want to na maikalat ito? So, mag-donate ka ng 400. Wag kayong magdo-donate, no? Malinaw, ha? You do not donate, no? Kasi pwedeng may isang option doon na share. O di share nyo, okay mag-donate. Basta nakaboto kayo, tapos noon, out na kayo. Balik kayo doon sa Facebook, nandun yung account, and then lagay nyo, I signed, tapos pangalan, and then yung location. Optional yon. Pwede nyo sabihin, I voted, ganun lang. I signed, ganun lang. Okay na yun. So, share nyo ngayon sa iba. Okay, katatapos lang nung interview doon sa Pugad Vloggers, no? Galit ako dun, Kaya ayoko na ma-stress, Happy New Year, nakaka-stress. So, ngayon tinatawanan tayo, kung napansin nyo, maraming mga pumapasok dito sa channel na mga tukmoy, no? Mga naninira, mga ganun ba? So, hayaan nyo lang sila. May stress lang kayo. Dinidelete ko naman pagka medyo alam mo na negative, Pwede nyo naman panoorin yung mga bagong subscribers. Thank you nga pala. Pwede nyo tignan yung mga vlogs ko. Siguro panoorin. Over 500 na yung vlogs nga, So, panoorin nyo yung mga top, yung first 100. First 100. 1 to 110 yata and thereabouts. And then makita nyo yung buhay ko, no? Yung gustong makilala ko, nandun. Wala akong tinatago, no? So, panoorin nyo lang. And then, siya nga pala, reminder, tinatanong na ako ni Leng Valdez kung igogo na ba natin yung t-shirt. So, sa akin, total maraming bago na subscribers dito. You check out video 234. 234, there's an ongoing na doon. Magbo-vote kayo doon sa comment section kung anong t-shirt yung logo design ng Pinoy Survivor. May mga kasamahan tayo nag-volunteer na gumawa. It's a contest actually.
And then, boto kayo para kung ano yung manalo na malinaw, meron na tayong logo, and then magpapaprint ako ng magpapaprint na tayo ng mga t-shirts, order kayo. O kaya mag, no? Yun, para meron tayong identity. No, kung kinakailangan tayo magkita-kita sa Marso, di ba? Sa Marso o April or May, depende ulit sa inyo. I'll run a survey kung kailan gusto. So magkakita-kita, great reveal, di ba? See you in person. No, Rio, no? See you in person. Okay, so balik do sa manifesto. Basahin niyo doon yung manifesto. If feel nyo na medyo ayaw nyo, wag kayo pumirma, no? Kung feel niyo na tama ito, lahat ito delikado, pirma kayo. Rio, no? Ginugulo na aso yung mesa, nagulo. Rio. So, ganun yung ngayon, ano yung pwedeng mangyari? 2024, yung yung tingin ko, o analysis ko. Sa ngayon, nagtatawa sila kasi ang pumirma lang 6,000 lang. Ano ba yung 6,000 lang? Hindi sila natatakot sa 6,000 na pirma. Ang takot niyan pagka umabot na milyon-milyon. Pero sa 5,000, 6,000 na pirma diyan sa change.org in 3 days, makikita mo na kinakabahan sila. Dahil sa inyo, kinakabahan sila. Yung 200 natakot yung Kongreso, 200 general at saka si General Manager, si General Anesthesia. Hindi, walang takot si General Anesthesia walang nararamdaman na-injectionan sa spine. General Anesthesia. Saka General Patronage, no? Yung mga nagpirma na PMA, luko-luko itong mga aso na ito. Hindi sila natakot. Natakot yung Kongreso. Sipin nyo sa 6,000 na ngayon, and then still counting. Pagka umabot yan ng 100,000, marami yon. Ibig sabihin, medyo may say na yung 100,000. Pag umabot yan ng 1,000,000 in the next few days, grabe. Ibig sabihin, marami tayo na nag-iisip ng parehas na gusto nating ma-address yung concerns natin. In fact, nawala na tayo ng tiwala sa administration. Kaya withdrawal of support. Yun. So ano yung mga pwedeng mangyari? Number 1, status quo. Status quo. Bakit status quo? Walang pagbabago. Hindi mabago. Paano? Kunyari, ang pumirme isang 100,000 lang, o 5,000, 6,000, o kaya 10,000, o kaya 1,000,000 na kamo. 1,000,000, sasabihin naman, 31 million yung bumoto sa akin 31 million yung bumoto sa akin, I have the mandate, 1 million lang yun. Wala, di ba? Wala, still the president. Yun. So, status quo. Ibig sabihin, he'll run he has the mandate hanggang 2028. Iba yung wala yung mandate. Wala na yung mandate, ibig sabihin, yung sa 31 million, you have about, kalahati? 15, 16, mga ganon, thereabout. 16 million yung boto, yung sa kanya. He doesn't have the mandate because nagsalita na yung mga tao. Ganon yun. And ang bumoto kay Inday Sara is 32 million. So, kumbaga sa nagwi-withdrawal ng support yung 16-20 million, and then doesn't have the mandate, and then sinasabi ng na si Sara na yung presidente. Why are you so atat na i-withdraw yung support? Ba't hindi mo bigyan ng tsansa para matapos niya yung term niya? Para malinis niya yung pangalan ng mga Marcos. Kasi hindi mo pwedeng isaalang-alang yung mga nangyayari ngayon na nakita natin, mga nakaraan na linggo at buwan, isa't kalahating taon, malinaw yung mga pangyayari, pag tahi-tahiin mo yun, connect the dots, we have a government that is oppressive. Oppressive. Talagang walang pake sa Pilipino. Talagang tinitiris tayo. Yun yung dating. Ayaw yung justice hindi na ibibigay yung justice. Yung ito niya ginawa kay Celis tsaka kay Doc Lorraine. Gusto niyo ba mangyari sa inyo? Patawag kayo sa Congress and then lang kayo? Tag dito. Yung resource speaker kayo.
Tapos hindi sang-ayon yung sinasabi mo. Oy, contempt. Oh, kulong ka. SMNI, suspendido ka kasi hindi sila sang-ayon sa programa mo. Tatakutin ka na tanggalin yung franchise. So, may mali eh. May mali. Oppressive nga eh, no? Oppressive. Baliwala sa kanila yung rights mo. Ang sa akin kasi, teka muna. Binoto kita, I deserve an explanation. Mula do sa pera, do sa resolution 10 na yan, yung pera na yan. Mali yan. Bakit kayo nagli-liquidate ng walang resibo? Certification lang. That will breed corruption. Mali yan. Tapos hanggang ngayon walang nagsasalita. Walang explanation. Sana man lang may magsabi na malinis ako, ganun ba? Ako, ito resibo. O yan. That in itself gives recovers yung credibility ng tao. Pero you have an institution ngayon in question, Senate and Congress. That's the problem. Kahit anong depensa gawin nila, kahit anong salag, hindi mawala yung ng tao. At least para sa akin. Ewan ko kung sa inyo, kung gano'n ang thinking nyo. It breeds corruption, really. Magli-liquidate ka, certification lang, kasi honorable ka. Paano kung hindi ka honorable? Kasi the honorable title, ikinabit lang yun nung naboto ka ng tao. And mind you, ang pinakamaboto is 200,000. Malaki na yon. Yung iba dyan, mga 60, 70,000, 100,000 kasi may mga kompetensya. Yung walang kompetensya, mga 200 something thousand. So, sipin mo 200,000. Tapos ngayon, parang sila yung nasusunod. Nasaan yung presidente? Na 31 million yung bumoto. Yung first lady na walang bumoto kahit isa. Bakit nadidinig mo ngayon sa mga birada ng mga vlogger, bakit ang first lady ang nagko-control? Di naman siya binoto eh. Anong right ng first lady padalin yung bansa natin? Anong right? Anong right ng Speaker of the House? Desisyon ng bansa natin. Desisyon na yung chacha na yan. Desisyon na yung mga NPA na yan, yung pistoks na yan. Anong right? Because we gave the mandate to a president with 31 million voters. Sa kanya natin binigay. Nasaan ang Pangulo? And dahil sa kawalan ng Pangulo, and then yung question mark ngayon na sinasabing humihitit sumisingot, sumisingot ng cocaine, dangerous yon. Ipapaubaya niyo ba yung future ng anak ninyo, ng pamilya ninyo, na halos tapos na yung war on drugs, ang laki nung na pinagbago. Dati-dati may nananakawan sa kalsada, mga ganun ba? Ang laki na pinagbago ng Pilipinas. Tapos ngayon, bumabalik. May resurgence, bumabalik. Bakit? Yung presidente. Tapos kung ikaw, maliit ka na tao, maliit na tao, wala kang pangalan, natukhang ka, kasi, suspicion, kakatukin ka. Hello, sino ba nagdodroga dito? Knock. Sino nagdodroga dito sa bahay ninyo? Kasi may balita kami, may tip kami, may nagdodroga dito. Kung amin na kayo, tukhang nga iimbitahin namin kayo, marehab na lang, para tapos na. Ito, presidente ng Pilipinas ang may question. Nasaan yung agency na magtutukhang? Nasaan yung maglalakas ng loob ng mga tao na i-enforce yung mga batas natin ukol sa war on drugs? Wala. Kasi nga presidente ng Pilipinas. Ano yun? Kaya nga double standard, pangit. At yung pagtagal na walang sagot, may problema. Kasi pag hindi ka sumasagot, umiiwas po ka, napakasimple lang yan. Yung magpa-press conference ka meron akong nabalitaan na may nagsasabi dito ng mga vlogger na nagdodroga daw ako, meron daw video. Tarantado yan Ilabas nyo. Ihamon pa ng labas, ilabas nyo. Sige, ilabas nyo. Kasi mali yan, ako hindi. Tapos sabay magpa-drug test ka ng walang bias ng drug test. Supervised properly ng mga tao na mapagkatiwalaan. Hindi nagtago, walang salita
lumipas yung bagong taon, ang tagal-tagal ng kwento hanggang ngayon, ang lumalabas pang balita ngayon, napapraning ang Malacanang at hinahanap yung video para bilhin. So sa akin, whether may akong makitang video o wala, that's not that ano sa akin eh. Katibayan na lang yun, parang ano na lang yun eh, palamuti na, uy may video, de tama. Ang sa akin kasi, basta merong question ng pinaka commander-in-chief mo, nagdodroga, delikado ang bansa natin na maging narco state. Kasi yung presidente mo, adik. Kung ang adik ang presidente mo, malaking allegation yon. Patunayan ninyo. Hihingan ka ng proof, yun ang sagot nila. Gago pala kayo, bopol kayo eh. Ang taong bayan walang panahon sa ganyan. Na may allegation ng nagdodroga ka, ipakita mo sa taong bayan to gain that public trust. Yun ang mahalaga. Ibinigay siya yung boto. Hindi, isasapalaran ko ba'y pamilya ko, yung mga anak ko, apo ko, para magmamana sila ng Pilipinas na parang ano tayo? Na parang sa South America. Patayin ka pagka nag-ingay ka. Kaya nga, hindi dapat palakpasin yan. Yun yung sa akin. Kaya yon. Pero kung kunyari, tinatawanan lang kayo, tinatawanan lang ako, wala yan. Wala yan. 5,000, kita mo yan, wala yan. 5,000, 6,000. O de, bali wala yan. Pero if it continues, kaya kayo, i-share ninyo, tanong nyo kung sino yung may gusto. Basahin, kung gustong mag-indicate, then fine. Tapos share nyo lang. Because this is being done in a peaceful manner. We are exercising our rights well within the framework ng Constitution na ino-oppress ka na nga, yung gobyerno mo nga pinipigil yung paglabas ng katotohanan, tapos noon ang sinasagot nila mga vlogger at mga troll na tirahin ng tirahin, yung mga naghahatid ng good news, yung kita niyo yung mga sino ba? Sila SAS, Marlica, sila General Macanas, ewan ko sino pa yung ibang vlogger, tinitira sila. Si Aratiles, lahat sila. So, pinapadala, tinatapatan. Sa akin may tumatapat na rin. Pero for all I care, kahit sirain, sabi ko nga, kahit siraan ako na siraan, it will not change. Bagkus nadadagdagan pa ang pananaw ko na sirang-sira kayo sa akin. Government of the Republic of the Philippines, President, BBM, down the line. Hindi na kita presidente nga si Sara na yung presidente. Nag-withdraw ako sa iyo Mr. BBM, First Lady, lahat kayo, down the line, Speaker, you have brought the country into a situation where it is really clear na nasa delikado tayo. Imagine yung mga ahensya ng gobyerno corrupted. Kung ano yung gusto nyo, tapalan nyo ng pera, boom, pera ng taong bayan, itatapal nyo, nanakawin nyo, tapos yung tatapal nyo, and then magawa nyo yung gusto nyo, and then mapapalitaw ninyo by intimidation. And that is wrong again. Intimidate nyo yung gusto nyo mangyari. And dapat yung masamanda mo, bunutin na kagad. Ganun dapat. That's why, alam nga naman magkudeta. Alam nga naman military junta. No. Ayaw namin ng ganun. Mga bopol. Ang gusto namin, sabihin yung pananaw namin, hindi nyo sinasagot yung resolution 10, sinagot nyo, hindi. Yung SMNI na yan, yung ICC na yan, yung peace talks na yan, sinasagot nyo ba? Walang sumasagot sa amin nainis na kami. Ang yayabang ninyo, mga arugante kayo. Lahat kayo. Arugante. Tapos nun, isasagot nyo sa amin, tatakutin nyo kami. Mali yun. Kaya, ayun, pagpirma ako ng manifesto. Because gusto ko yung alam sa inyo, mali ang ginagawa nyo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Okay, ano yung pwedeng mangyari? Malinaw na yung malinaw na yung manifesto. May Facebook link, Makita yung picture doon, nandun ako, kadete ko, nandun katabi ko si Apo, FEM Senior. Katabi kami. Bastusin nyo ako, parang binabastos nyo yung tatay. Okay, magkatabi kaming ganun magkasama kami.
4 na beses kong nakamayan yan eh. Tapos nun, siya yung presidente nung nag-graduate kami. Oh. Muntik na ako mag-presidential security noon, tinanggihan ko lang, nag-volunteer ako, gusto ko muna, gera-gera, fight muna ako, counterinsurgency. Ranger man ako eh. So, itong mga taon to, bastos-bastos, hindi man lang ano, tas nananakot, tanggalan ka ng pensyon, tanggalan ka ng ano, hamunin akong barilan. Kung matapang ka talaga, magbarilan tayo. Ginaganon ako. Mga luko-luko itong mga ano. Kaya nga kung ako masunod, kung sakali nga, wag naman sana mangyari, magkaroon na revolutionary government, wag sana mangyari. At kung nagkaroon ng ganyan, ako mismo mag-volunteer ako eh. Kasi ibabalik ng ano, ng military yung ano, ng ruling government, yung death penalty. Ay nako, yari lahat kayo. O kundi ka, i-revoke yung citizenship ninyo kasi wala kayong karapatan maging Pilipino, tawagin kayong Pilipino, kung inaapin nyo ang kapwa Pilipino. Tandaan nyo yun. Kung aapin nyo yung kapwa Pilipino nyo dahil lang sa pera, ha? Ilang libo lang yun o ilang milyon lang yun, pero yung kaluluwa ninyo, binebenta ninyo sa mga amo ninyo na mga tarantado rin, na mga kurakot din. Kaya dapat kayo sama-sama. Hindi sa isla, sa disyerto. Sa disyerto o kaya sa North Pole o South Pole na wala kayong pangginaw. Yung titigas kayo doon, nakaganyo kayo lahat, matigas kayo. Kasi death, no, is too sudden a punishment. Ang sa akin, mas gusto ko yung paghirapan ninyo at pagsisihan ninyo. Ngayon, para makita, may video pang ganyan, makikita ng mga madla, oy, naku, wag natin pamarisan yan. Mawala yung korupsyon. Mawala yung mga ganyan-ganyan na mga tirada ninyo. Masyado kayong mga mayabang. Well, ngayon, kung di pumirma yung tao, then, okay lang. Eh di, status quo, yung number 1. Walang mangyari. Happy pa rin kayo, di ba? Happy pa rin, di ba? So, yun yung number 1 na pwede mangyari. Status quo, walang pumirma. Pabaya ang Pilipinas, wala. Sinayang nyo yung regalo ko. Nagbigay ko regalo sa inyo. Sinapalaran ko yung sarili ko. Sinasapalaran ko yung buhay ko para sa inyo. Tapos, yun yung sagot. Walang pipirma. Tama na yung 6,000. Tama na yung 6,000. Tama na yung 10,000. So, okay lang. O di, tuloy tayo, 2028. Ganun lang. Kung mabot tayo doon sa 2028. Tapos, pangalawa na pwede mangyari, mahimasmasan. Uy, mali tayo, nangangatog na sila. Baka lumabas yung video. So, simula't mula pa, pinaglalaroan na tayo nila, na budol nga no? So, ang tanong nga, yung laro na, who wants to be a millionaire? Eh, dela sila, we want to become a millionaire. Kami. O, sige, gawin mo yung gusto kong mangyari, ha? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, de, kung ano yutos, yun yung ginagawa. Kaya nga, who wants to be a millionaire? Kaso, naging delikado na, tsaka mabigat na yung mga tanong, yung mga nagtanong na isang tao, 1.8 billion, saan galing yun? Saan gagawin? May sukli ba? Ganun ba? Marami ng tanong. Legal ba yung Resolution 10? O, et cetera. Tapos, si BBM, tinatanong na ngayon, anong tugtog? Eh, ang tugtog, hindi niya alam. Hindi niya maalala, nasa dulong dila niya. And now, the end is near. Yun ang sabi ko sa interview. So I paced the final curtain. Uy, ano yun? Hindi ko alam. Tapos sabi ng announcer, BBM, meron ka pang isang lifeline. Meron pa isang lifeline. Call a friend. Ay, no. Oh, tawag ka. Hello? Inday Sara? Pwedeng magpatulong sa'yo. Kasi i-reverse ko yung situation, natatalo ko, pero i-reverse ko yung situation para makatapos ako ng hanggang 2028. Hello, Inday Sara? Ano yung pangalan ng tugtog? Tapos pinapatugtog nila. Kay Sara kung ano yung sasagot niya. Eh, paano sumagot si Sara? Last year, last Christmas, I gave you my heart. Alang yan. Oh, yun ang kinakanta ni Sara. Ay, nako. This year. Oh, di ba? May sinulat akong lyrics dun eh. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Oh, wala ako sa tono. This year,
To save me from tears, I'll give it to someone special. Di ba? Kung yun ang sinagot, di sasagot ni BBM. Last Christmas. Ang layo. Ang tugtog. And now, the end is near. So, ang point, number 2 na option na pwedeng gawin ni BBM, Malacanang, reverse the situation. You're on a nosedive. I-reverse yung situation. Stop being arrogant. Start hearing the people. Wag niyong, you call off all your minions, no? You call them off. Because if you continue to do that, I'm telling you, I'm really telling you, seriously, you will not finish your term. Hindi kayo makakatapos. Kasi yung ginagawa nyo, kabobohan. You are creating enemies in a situation na kailangan ninyo ng kakampi. Kinakailangan nyo ma-reverse yung iniisip ng tao. Ang tao iniisip, abusado kayo, magnanakaw kayo, mga arrogante kayo, mga abusado talaga kayo. Yun yung iniisip ng tao. And then, durugista pa kayo. Yun na nakakatakot doon. Because we will not allow. Ako mismo, I will not allow. That's why I am shouting out. Shout out, ayoko nang nagdudurog na presidente. Kahit question mark lang yun. Hindi pwedeng isa lang, hindi mo pwedeng itaya yung kinabukasan ng anak mo on the premise na nagdudurog ba yung presidente o hindi. Hindi, sa akin, absolute yun. Absolute yun. Pagka alam ko, pagka naisip na may singaw na nagdudurog ba ang presidente tapos walang salita galing sa Malacanang, totoo ang dating nun eh. Kaya, teka, bakit nyo pinaabot ng ganun? Nag-iisip na ako ng, teka muna, baka kinokontrol ka na ng mga mafia, kinokontrol ka naman ng mga drug lord. Magiging business hub ng droga ang Pilipinas sa Southeast Asia. Pag the moment na mangyari yon, hindi lang yung 1.8 billion na tinatanong ni Caselis, hindi lang yung 5.7 trillion pesos na budget ang kinakatakutan nyo na nagagastos ng mga to para masunod yung gusto nila. Payat ang 5.7 trillion dollars. Dollars ha? So 5.7 billion pesos. 5.7 trillion dollars. Because they're going to operate in the whole of Asia. And tama lang magkaroon ng hub ng production ng droga dito sa Southeast Asia, sa Indo-Pacific. No? Sa Pilipinas. Because very loose ang laws, nababayaran yung mga politiko, nababayaran ng law enforcement. That's why we have to stop that. Yung gano'n ng ano ko. Gano'n ka serious. Yun yung ano natin. Okay, kung tatawag siya ng call a friend, pwedeng mabago. Kasi depende na yon kay Inday Sara. Depende na sa kanila yon. Bakit naman? Apo BBM. Bahala sila mag-usap. Number 3, ang isang pwedeng gawin ay mag-resign siya voluntarily. Uy, bakit magre-resign siya? Because nakita niya may pressure na ngayon sa armed forces at sa mga retired na military men at saka sa taong bayan, pinakamahalaga. Why? Milyon-milyon yung pumirma. Sabi ko nga 31 million, pumirma lang dyan yung kalahati, wala na siyang mandate. Because mas maraming mandate yung Vice President, 32 million yung kanya. So, ma-offset lang yun. You have a new president, Sara. Mag-withdrawal ng support yung mga botante. Why? Because yung mga botante nabudol. Nabudol, hindi ganyan yung Pilipinas na gusto. Tapos arugante pa kayo sa Malacanang. Arugante pa kayo mga sip-sip buto sa presidente na hindi alam yung nangyayari. Tapos may nagpapatakbong iba na hindi naman binoto. So, yun yung mali. No? Yun yung mali. Kaya nga, delikado tayo. Kaya nga, kung maraming yung nag-sign, and we will know in the following days, kung magiging status quo tayo, and baka hindi sila number 2, reverse. No. Walang bumoto walang nagmanifest Ibig sabihin, tanga Pilipino. Wala Walang pakialam ang Pilipino. So, happy days are here again. Buong 2024, nakaw tayo. Hanggang 2028, nakaw tayo. Walang pakialam Pilipino. Okay lang yung resolution number 8, number 10. Walang makikialam. Happy. Sinong ano dito? COA, bayaran. Tapatan mo ng ano yan, 1 bilyon, budget mo sa COA. Tapatan mo yan, para lahat sila.
Ano ang gagawin? Tapos kung hindi ba tanggapin yung pera, papapatay ko kayo. Coercion. Yun yung nangyayari. Ano yung ginagawa ng pananakot? Sinisimulan na nila. Sinisimulan sa akin. Hahamunin akong barilan. Ano yun? Mga gunggong tong mga to. Kago. Sira ulo. Okay. Suggestion ko doon sa mga troll. Panoorin nyo kasi yung video ko. Panoorin nyo. Huwag kayong mag-skip ng ads, ha? May mga troll. Huwag kayong mag-skip ng ads. Mula video number 1, Pinoy Survivor video 1, hanggang 110. Panoorin nyo lahat yun. Para makilala nyo kung sino ko. Di ba? Mga troll. Mga loko-loko kayo. Tapos doon so number 3, na mag-resign siya voluntarily because nakita nagalit na talaga yung tao. He doesn't have the mandate. The people says and claim and declares that you have betrayed public trust. And we want VP Sara to be the president to finish your unfinished term. Siya ang magsaserve ng remaining time ng unfinished term mo. Ganon. And it will all depend now on the will of the people. And that's how important it is. Kung hindi kayo concerned, nasa inyo yun. You want number 1, status quo. By the time na 2028, all agencies would have been corrupted. Even the armed forces and the PNP. It will be corrupted because money will play. Mahahati yan and all that. Kaya nga, these agencies, AFP and PNP, should remain intact. Yun lang ang request ko sa mga commander. Kayong mga top officers ngayon, intact dapat ang organization nyo. Huwag nyo hayaan na makorrupt yung agencies, no? Yung agency ninyo, yung institusyon. Because iniwanan niya ng mga retired, sundalo man na pinakamababa hanggang sa mga general, iniwanan niya na matino. No? Ilan yung dinaanan na sa panahon natin, sa buong Pilipinas, mula no 86 hanggang ngayon, hindi tayo nagkaroon ng military junta, hindi tayo naging oppressive sa mga tao. Pinoprotect natin yung mga tao sang-ayon sa Constitution. The military, the AFP, is asked by the Constitution to defend the state and the people. Okay, wala yun, state and people. But pagka nag-oppressive na yung state against the people, sino de-defend ang military? Yung state ba o yung people? Sino yung gumawa ng Constitution? Yung people. Tayo! Kaya di dapat tayo matakot. Ngayon, if they will use the military to oppress the people, matatapos sila. If they use the law to oppress the people, which they are using now, no? Yung legalities ng all na tatakutin. Ano yung sinasabi? Sedition at saka rebellion. Ay, nako. Armed yun, armed. Tsaka wala na sedition. Nirepeal na yung revised penal code na may sedition, mga clause. Nirepeal na. So, rebellion, armed. Ano ginagawa natin? Keyboard. Manifesto. Sinasabi yung gusto natin. Magpapatakot ang tao. Sige, bahala kayo. Doon tayo sa status quo, number 1, na who wants to become a millionaire? Sali kayo doon. Who wants to become a millionaire? Okay, so pwede siya mag-resign voluntarily. Ayan, makonsensya, kasi nandun yung pressure, nagmamount yung pressure. Magsalita ka na, Senator Amy, tapos linisin mo yung pangalan ng Marcos bago totally mahuli lahat. And then, matatandaan ng tao yung Marcos is wala talaga. Yun yung pressure. Hindi natin alam kung anong mangyayari, how it will unfold. Number 4 is that he will resign forcibly. Ibig sabihin, pagka umabot doon sa resign forcibly, ayaw niya umalis, pero singit na yung armed forces, tsaka yung PNP, withdrawal of support. Parang ERAP style. Withdrawal of support. Doon papasok yon. Hindi ko sinasuggest na gawin yon ng institution at baka mawala ng trabaho yung mga commander. Ang sinasabi ko, pwedeng mangyari yon. Yun yung mga pwedeng mangyari. Nasa 4 na tayo. Number 5, defend his presidency. Pwedeng mangyari yon. Hindi, akong binoto.
Ako binoto. Experience ko na yan. Experience ko na yan. Nung sa tatay ko. Alis kami. Tapos dinala kami sa Hawaii. Gusto ko lumaban eh. Sabi ko nga nun, I will defend Malacanang. Sabi niya ganon. Pero kung titignan mo, kung may mga loyal sa kanya, defending Malacanang is out of the question. Mahirap yon. It would be better for him na umalis siya sa Malacanang, withdraw sila sa norte. Kasi nandoon yung kanilang bailiwick. And if that happens, he will put a lot of people in danger. And that tells you, wala siyang kwentang tao. Wala siyang kwentang presidente. Yung tatay niya, umalis talaga. Wag lang magkagera sa Pilipinas. Wag lang magkapatayan yung dalawang partido. Hayaan mo na. Okay, manalo si Cory. Let her run the government. Yun yung sabi ng tatay. Kung magpapatay yung mga military, let them support Cory. Alis yung tatay. Pero itong isang to, no? Dahil kung sabog siya at nadidiktahan siya ng mga kasama niya, baka mag-defend siya. Umalis sila dyan sa Malacanang kasi mahirap i-depensa Malacanang, napapaligiran, ano? Makukupot. Pero kung doon ka sa norte, nandun yung population base mo. Nandun yung mga loyalista mo. Kung loyal pa sila. Kaya nga yung mga Pilipino, mahalaga, alam ninyo yung nangyayari, hindi pwede yung forever loyal ka. Loyal. Loyal akong Marcos, loyal akong Duterte. Hindi pwedeng ganon. Ang dapat, ang loyalty ninyo, Pilipinas. Nagkataon lang si Duterte, tama yung ginagawa sa pananaw ng mga Pilipino. At saka kung titignan mo, yung ebidensya, magaling si Duterte. Makatao si Duterte. Kaya nandun yung following niya na hindi pwedeng gibain ng mga loyalista dito sa kabila. Ngayon, kunyari nakita ng mga loyalist kay BBM, gago ko naman pala, kita mo mabinigyan mo ng pwesto, hindi mo naman kamag-anak, hindi naman taga dito. Tapos mahal pa rin yung bigas sa amin, mahal pa rin dito, mahal pa rin sibuyas, tinamaan din kami nun. Tapos may droga pa rin. So, nag-iisip yung mga tao at maraming mga bumoto kay BBM na nagko-question mark. Ba't ko ba binoto yung animal na yan? Hinayupak na yan. Bakit ko ba binoto? Kasi, yun yung problema. When it comes to politics, pwede nyo kalimutan yung mga personalities. No? Pwede nyo kalimutan yun. Ang dapat mas unang mahalaga sa inyo, yung bansa natin. Kaya nga, kung isipin mo, pangit yung magpapatayan tayo. Pangit yung magkakaroon ng uprising, ng forcible uprising. Pangit yung, sige, diyan kayo, dito kami, mahating Pilipinas. Pero kung titignan ninyo, nagkataon lang talaga, sa pananaw ko to, na ang mga Duterte ay malaki yung malasakit sa Pilipinas. Yun yung sa akin. Okay? That's why, I'd rather withdraw support from a president na binoto ko, BBM, na ang iniisip ko noon, hindi nagagawa ng kalokohan to, yung pangalan ng Marcos, kanyang i-deliver, kanyang i-recover, kanyang imamani siya ng mahusay para yung legacy ng Marcos, forever matatandaan at ituturo sa eskwelahan at nasa Pilipino na hanggang sa mga ninuno natin, yung Marcos name, matindi. Tatay, anak. Pero nangyayari ngayon, kitang-kita nyo naman yung ebidensya, kitang-kita nyo, nagsinungaling siya. Diba? Nagsinungaling. Pinapayagan nyo yung nangyayaring pagnanakaw. Hinahayaan nyo yung mga smuggler, yung mga droga, at yung mga NPA. Hinayaan niya. So, something's wrong sa kanya. Kaya ako, mataas expectation ko kasi binoto ko siya. Now, hindi mo ginagawa yung expectation ko, sasamain ka talaga sa akin. Ako yung boss mo ako yung boss mo 31 million kami na boss mo, tapos ganyan, tapos ngayon tatakutin kami? Tatakutin nyo kami? Mali naman yun. Kami yung nagra-ratify sa Constitution, tandaan nyo yun. Kami, ang kailangan nyo para ma-ratify yung Constitution. Ibig sabihin, mas mataas kami sa Constitution. We, the sovereign Filipino people. Nagkataon lang, busy kami, tahimik kami,
Sige, may constitution, pumayag tayo lahat, niratify natin, lahat ng batas dyan susunod. Ang problema nga natin, yung mga politiko natin, ginaganon yung kinukutingting yung konstitusyon natin na babaguhin to favor them. And that's wrong. Kaya tayo nagsasalita. Pero ginagamit nila yung batas para takutin tayo. Para takutin. At the same time, para siguraduhin na mawala, matahimik yung mga tao. Bibilin pa ng pera. Pera ba nila pinambaba? Hindi, pera rin natin. Gisa sa sariling mantika. Okay. So, kung magwi-withdraw siya and then he will find a place to defend himself, kalaban niya armed forces na. Hindi tayo. Ewan ko kung may mag-volunteer dyan ng mga retired. But ang sigurado ko, you will die. Yun na sigurado ko. You will die. And you will face, no, the intense na yung rebound ng Filipino people, yung intensity ng galit ng taong bayan. Lalaban pa kayo, yung ganun ba? Gawin kayong Marawi ng armed forces. Mali na nga kayo hihirit pa kayo. Bumigay ka na lang kasi nga nawala yung public trust and confidence. Yun lang yun, ganun kasimple. Huwag niyo isuppress. You were given 6 years. On the first and a half years, going to the second year, you bungled it. Mali That's why it is well within the rights ng taong bayan to complain. It is well within our rights to seek redress. Yung sagutin mo yung aming grievances. Yung simpleng smuggling Saka nakakita kayo nag-i-smuggle, hinahayaan nyo. Anong mga porsyento ninyo dyan? Mga animal kayo talaga Tataluhin ninyo ang Pilipino na tao na siya bumoto sa inyo. At yung mga hindi pa nga binoto, kayo pa yung nagpapatakbo ng gobyerno habang yung isa singot-singot. Question mark. Kaya nga maraming well, yun yung lima ba yun na pwede mangyari? Status quo, balik sila sa kanilang kaligayahan, na-stop nila yung rising na swelling na ng mga tao, sinasilence lahat, yung iba tinethreaten na patayin, at binabayaran nila yung mga agencies of government para supilin kayo. Tapos noon, pagka nawala kayo at nawala yung mga Duterte, happy days are here again. Who wants to become a millionaire? Milyonaryo silang lahat. Kayo, magdildil kayo ng asin. Because you are allowing na palagpasin yung opportunity ninyo. Sabi ko sa inyo nga ang regalo ko sa inyo yung natitira kong buhay, ang regalo ko sa inyo is may gagawin ako manifesto. Ayan, yan yung manifesto. So, nasa sa inyo yun. Okay? Sinabi ko sa inyo paano yung pirmahan. Nasa description box nito. Sa past vlogs. Ang key doon is yung Facebook. Siya nga pala, tinitira na yung Facebook ko. Ang dami ng pangalan ko na Facebook account. Okay? Sinisimulan nila. That's why, ang kopya nyo, yung link na iniiwanan ko. Pagpasok doon, diretso sa account ko yun, tapos Now, I want na ilalagay ko doon yung mga pangalan siguro o whatever. Because i-take down nila yan, paano na? I-take down nila yan yung account para matipigil ba yung botohan? Para mapigil yung kita nyo, sa kalsada, mainit sa kalsada mainit. Yun yung ang sisiba ng mga to. Hindi ko pa nilagay dyan. Pupunta sa kalsada mga tao. At talagang galit na naglalaway na parang mga aso. Na parang may mga rabies, bumubula yung bunganga at nagsisik sila na tapusin kayo. Naku, yun ang nakakatakot kasi makompuse yan ng armed forces maano yung armed forces. Ayaw niya ng ganyang problema. Sa amin, ayaw namin ng ganong problema. Ng dilema na ganon.
Pero kaya ako nag-vlog about sa armed forces, kinakailangan ng you look at the two basic questions. Is this person deceiving the Filipino people? Is this person taking advantage of the Filipino people? Then you will have the moral ground to stand on being honorable. Diba? Ano ba naman? Linaw-linaw kumbaga sa hindi na nga trick questions Hindi na obvious ball piles yung answer Diba? Ball piles Kaya alam na hindi kayo magkamali. Kaya basta inta kayo, armed forces, yun ang mahalaga. Omet Browner. Sorry sorry. But from one first captain to another, I hope you're seeing me, no? From one first captain to another, you do the right thing. Okay? God bless. Happy New Year. Okay, so ano pa? Pagka isa pa, 6, pagka na-force siya mag-resign, it will not be BP Inday. Isa yun na pwede mangyari. So una, status ko, reverse the situation na kinakailangan magpakita siya. Hello? Call a friend Hello, Inday Sara, can you help me? Balik tayo, unit team. But that all depends to Sara. Tapos number 3, mag-resign siya voluntarily. Number 4 is mag-resign siya forcibly. AAP papasok. Number 5 is mag-defend siya. Number 6, kung ma-force siya mag-resign, hindi bibigay sa civilian government, military takeover, junta. Yun ang nakakatakot mangyari. Kaya, sa mga nangyayari na yun, ano sa tingin nyo? Huwag nyo i-suggest yung number 6 na mag-military junta. Because baka magkagulo tayo lalo. No? Ayoko ng military junta. Pwede naman tayo na may natitira pang matitinong tao sa gobyerno. Pwede. Ayusin na lang natin yung gobyerno. Pero ito sa mga nagsasabing bigyan ng chance si BBM, binigyan naman siya ng chance Binigyan siya ng chance ang sinagot, ang yabang Mga At pinapakita lalo, hindi siya in control. Ang sumagot yung mga arrogante no? Mga buhaye. Kaya yun yung posisyon natin ngayon. Nandun tayo ngayon sa people signing up dun sa manifesto. And ang sagot ng Malacanang et al. Is isuppress yung pagpirma sa manifesto. Siraan ako, tapos siraan yung mga ibang vlogger, tatapatan nila para hindi nila maano yung manifesto. Okay. So, tignan natin kung saan ito pupunta. So, hanggang doon lang ako muna. Maraming salamat. Okay, may stress. It's, let's start the new year right, no? Dasal lang kailangan yan. And, ang pinakamalaga nga is makita ng taong bayan, lahat tayo, is sinasabi natin yung nasa loob natin. Merong kampi kay BBM? Fine. Nasa inyo yun, posisyon yun. May kampi kay Inday Sara, mga Duterte? Fine. Yun ang nasa kalooban ninyo. In the end, ano mangingibabaw? Sino mas matimbang? Nasa demokrasya tayo Di pwedeng impose nung sobra sa mga BBM na sobra, ano pang ginagawa ninyo? Bakit kayo ganyan? Mag-ano kayo? Yung ganun ba? They're putting words into our mouth para makasuhan. Hindi. Basta kami, gusto namin, peaceful. Sinabi namin, ang tigas ng ulo nyo, yabang ninyo, sisiba ninyo, magnanakaw kayo. Yan ay isasagot nyo. Ayan, meron kaming manifesto. So, I sign. Then, paramihan na lang ngayon yan. Malalaman natin. Then, magpapirma rin kayo ng manifesto. Tama. Magpapirma rin kayo, BBM ako. We support BBM. And then, tignan natin kung sino mas marami. Then, peaceful. Democratic government. Wag yung, hindi, mali yan, illegal. Yung ganun-ganun kayo. Tapos nun, mananakot kayo. Tapos nun, magbabayad kayo ng mga troll. Mali. You're suppressing. Yun nga yung dahilan ng manifesto Lalo yung nakukumbisi yung mga tao na pumirma. And that's the danger there. Matatapos yung administrasyon. Di ba? Because ang hope ng tao na ang laki naman ng botante, 32M, si Sara na lang ang magdala. Because we trust Sara. Yun yung ano doon. So how will you bring back the situation na parehas kayong binigyan ng mandate ng tao? Presidente, BP.
Pares kayo, 31, 32 M boto. Pares kayo eh, sabay eh. Eh ito, nagpapakita ka ng di tama eh. Eh pa, isusuppress mo itong isa, eh loko-loko, eh bumoto niyan, mas marami pa sa iyo. O paano yun? Anong kabobohan yan? O diba? Bobo. Eh dapat dyan ligawan mo eh. Dapat yan alagaan. Anong pinapakita mo? Hindi, tinarantado mo eh. Yun yung kaya ngayon delikado. Kasi bobo talaga. E bibirahin nyo yan kasi natakot kayo na yan ang magiging presidente. Kahit hindi pa siya nagsasabi, sigurado siya, kung tumakbo siya sa 2020, manalo siya. Kaya ano ginagawa nyo? Dinedestroy nyo. Para si Tambalolong ang umupo. Pagka nakupo si Tambalolong, assured na yung susunod. Yun ang gusto nyo establish. And that will not happen because I and the Filipino people will not let that happen. Ganun lang kasimple. Hindi nyo sinasagot yung mga tanong. Yabang ninyo. Oh, saan kayo pupulutin? Kangkungan. Takutin nyo kami. Hindi kami matatakot. Hindi kami matatakot. Okay, so hanggang doon lang ako. Maraming salamat sa inyo lahat. I wish everyone a happy new year. Nakaka-stress. Sayang yung may stress lang kami. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless everyone. O yung boto nyo doon sa logo, no? Video 2, 3, 4. Doon kayo mismo mag-comment. 1 to 10 yung pipiliin para makapagkaroon tayo. Balay mo magkaroon ng ng gulo-gulo din. Meron tayong t-shirt, no. At saka maraming salamat nga pala sa inyo mga Pinoy survivor na bumoto. There are about how many of us now? 20 plus thousand, 25, no, mga ganon. Maraming salamat sa inyo. Maganda nga bumoto kayo lahat kahit kalahati lang, di ba? Makita mo, meron tayong 15 na kagad, mga ganon. And that would be nice. Pero doon sa mga nakaboto na, maraming salamat sa inyo. Again, if you want to make your name heard, you want to be heard, no? Boto kayo, pasukin nyo na yung link na nandyan dito sa description box. At saka kung sa mga comment, nandun din ako, nilalagay ko rin dun eh. Basta pindutin nyo yung kulay blue naman yun eh, no? Naka-link, no? Tapos pasok kayo sa Facebook, scroll down kayo, yung unang-unang post ko doon, yung pinaka-recent, nandun na mismo yung link dun sa change.org. And then, magboto na kayo. Do not donate kung hiningan kayo ng pera nung change.org. Yun yung platform nila, host platform. So, hindi ako naglagay na humingi ng pera doon. Hindi, sila yon, gusto nilang kumita. That's why may option kayo, sinasabi ko na, para malinaw, kung nag-prompt yun, ipiliin nyo lagi yung share button. Yun lang. So, wala. Yayaman sila tayo wala hindi ba? Mahirap lang tayo. So, yun ganon. So, yun. Then, indicate nyo doon sa na I signed doon sa mismong Facebook post para makita ng mga tao pinapalakas yun, uy, marami na. O talagang totoo. Kasi ganun yung ibang Pilipino na kailangan makita yung proof bago sila magsalita. Now, I'm telling you na you have to look at it from your own personal na understanding. Yung yung thinking ninyo, because hindi pwedeng tatanong ka dito, tatanong ka doon. Ano ba? Palagay mo palagi. Hindi. Ikaw. I have already informed you na how critical the situation is. Ito yung mga pwedeng mangyari. Ano yung dapat ipakita ng taong bayan? At para transition tayo ng very smooth. Kung magkakaroon ng transition. Kasi pwede namang walang bumoto. So ibig sabihin, the Filipino people still believe in BBM as the president. BBM. Uy, pula ako. Ayan. BBM, ganon. Pero if you believe na something's really wrong, hindi naman ako tanga, hindi naman ako bobo, maliwanag ang aking pananaw, mali. Mali lahat ito. Yung nangyayari. May problema eh. Yung ginawa kong manifesto, generic na yon, generic. Kasi pagka hinimay mo isa-isa, hahaba. Mahaba na nga eh. So, sa akin, generic. So, incompetent, no? Yung maggarbo masyado, party dito, party doon. Anong pera ginagastos nila?
Kung kani-kanino kayo nagpapakain, kayo nagpapasasa, yung taong bayan naghihirap. Hindi nyo solbahin yung problema sa mga smuggler. Tapos yung droga bumabalik. Oh, di ba ang daming problema? Kaya nga, something's really wrong. That's why I'm withdrawing my support. Bakit ako nag-withdraw ng support? Because wala nang pag-asa. Ganun lang yun, kasimple. When there is hopelessness, di ba? And helplessness, sinong tutulong sa amin? Ma-impeach ka. Yung Congress, kakampi mo eh. O paano ka ma-impeach? Sasabihin, impeachment. O di kagawa sila, magbobotohan. Wala na, hindi ka na ma-impeach. Hindi ka pa pwede impeach. So another year na naman. Hanggang sa makatapos. By 2028, super lakas na kayo. Super yaman na kayo. Kaya yung bilin lahat ng tao. Pagka kumita kayo, may porsyento kayo sa drug money, goodbye Philippines. Ganun ang mangyari. Kaya, ako, farmer lang ako. Simple, farmer. Farmer, pagka nakakita akong damo, bago yan maging talahib, na kugon, na ang lit-lit ng ganyan usbong, bunutin ko na. Ganun lang kasimple yan. Because proven ng farmer na pagka yan, hinayaan mo, lalaki yan, patay ang tanim mo. Pagka ito hinayaan natin, lalaki ang problema at wala na tayong kalaban-laban. That's why we have to speak out our intentions, our beliefs, our aspirations. As we did in the preamble ng Constitution at lahat ng articles doon ng Constitution which we ratified. The sovereign Filipino people na hindi pwedeng i-coerce, hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng suppress yung yung ganunin tayo ng ganunin. Hindi pwede. Kasi yung power ninyo sa amin galing. We will take it away peacefully. Pwede naman eh. And the armed forces will be there to protect us. Ganun kasimple. Maraming salamat sa inyo. Thank you mga kabrigada. Maraming salamat. Happy New Year. God bless the Philippines. Bye-bye.